Good day, class. I am your teacher, Chairmate Tura Obat. I'm your science teacher for primary grade. Handa na ba kayo makinig sa akin? Pero bago tayo pumunta sa ating tatalakayin ngayon, ay meron muna akong hinanda na isang laro na tinatawag itong Guess the Picture. Na ito is huhulaan nyo lang kung ano ang tawag sa picture na iyan. Handa na ba kayo? Okay, kung handa na kayo ay sisimulan na natin ang ating laro. Okay, ano kaya ito? Pag alam na ang sagot ay itaas lang ang kamay. Okay, Kaula, ano ang iyong sagot? Okay, mari ka nang umupo. Aalamin natin kung tama ba ang iyong sagot. Okay, tama ang iyong sagot. Ang sagot ay desert, ocean, and forest. Okay, next, ano yan? Okay, Arisga. Okay, mari ka nang umupo. Thank you. Okay. Ating alamin kung ano kaya ang iyong or tama ba ang iyong sagot. Okay, tama ang iyong sagot. Nakikita dyan sa picture na may camel, may isda, at monkey. Next, ano kaya yan? Okay, Kaula. Okay, maraming salamat. Mari ka nang umupo. Titignan natin kung tama ba ang iyong sagot. Okay, tama nga ang iyong sagot. Ang nasa picture ay ang cactus. May cactus dyan, may seaweeds at flowers. Tama ang iyong sagot. Dahil tama ang kanilang mga sagot, ay bigyan natin sila ng 1, 2, 3, very good, very good, very good na clap. Okay? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good, very good, very good. Okay, tapos na tayo sa ating Guess the Picture na laro. So, based sa inyong nakita ng mga picture kanina, is meron ba kayong mga idea kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Okay, linaw. Okay, thank you. So, merong mga plants, merong mga animals, and meron doon mga ocean, desert, mga forest. So, ano kaya ang ating tatalakayin ngayon? So, very interesting. So, yes, konektado yung mga picture na aking pinapakita sa inyo kanina. Konektado yun sa ating lesson ngayon. So, ang ating lesson ngayon ay plants and animals and their habitats. So, do you know that every living thing has a home? Yes, Arisga? Okay, good. So, naadjud. So, just like us, plants and animals also live in a special places called habitat. So, a habitat is where they find food, shelter, or water, air. So, ang habitat is muna siya ang home or puy-anan sa mga plants, animals. Ana. So, can you guess where the fish lives? Okay, sa dagat. O napod siya sa river. How about a camel? Okay, sa desert. So, ang camel, nagpuyo siya sa desert. Or kanang init, di ba na diraa? So, makasurvive ang camel sa init. So, naapoy mga hayop nga dili makasurvive diraa nga dapit. So ang fish ba is, pwede ba siya mupuyo sa desert? So, di ba dili? So, lahi-lahi jud ang lahi-lahi og survival or adaptation ang mga hayop or plants or even ang tao. So, lahi-lahi na ay makakaya sa init, tapi napoy dili makakaya sa init or makakaya sa bugnaw ug napoy dili makakaya sa bugnaw. So, ingana ang habitat. So, atong pangitaon kung asa ba jud makasurvive ang isa ka animals or ang plants. So, let's find it together kung unsa pa ang mga lain-lain nga mga hayop or mga plants nga asa sila nagpuyo.
So, bago muna tayo pumunta sa ating mga gagawin ay babasahin ko muna ang ating learning outcomes. So, first, infer that animals and plants have body parts that help them adapt and survive in their particular habitats. Second, identified specialized structures of aquatic and terrestrial plants that enable them to live in varying environmental conditions. Third, made surveys of animals and plants in the community. Fourth and lastly, identified animals and plants that can be grown in a particular habitat. So, yan ang ating mga learning outcomes. So now class, let's do our first activity. Group work and sharing. The activity is called Plant Under Habitat. So the problem that you need to answer is how do plants survive their habitat? So step 1, look at the table. You need to list plants from 3 types of habitats: land, water, and air. So, dira sa table, makita ninyo kung write the name of the plant, write the part of the plant that helps it grow in the place, then write its adaptation or how that part helps it survive. So, muna inyo ibutang sa box. So, for example, dira sa box na dira sa inland kay ang nadra kay cactus unya sa water kay lotus unya sa air kay orchid. So, inganaon ninyo pag butang or ingana inyo ibutang sa table. So, nasabtan na ba? Okay, kung nasabtan na, thank you. Okay, pwede na mo mag-proceed sa inyo or pwede na mo maghimo sa inyohang activity. So, this is a group activity ha. Now, in groups, fill up your table. So, afterwards, each group will share on plant from each habitat. So, i-share na ninyo sa tunga. So, magpili mo isa lang ka representative ng mato sa tunga nga i-present ang inyuhang na himo. Okay, nahuman naman to sa activity number 1. So, let's proceed to activity number 2. So, the animals and their habitat. So, now that we're seeing how plants survive, let's study animals. So, animals also live in different habitats like land, water, and even both. So, they have body parts that help them survive and get food. So the problem that you need to answer is, how do we classify animals in their surroundings? Okay, look at the table. You need to complete it by identifying the body covering, sense organs, and also the movement. So, for example, is ang cat. So, ang body covering niya is 4 or ginatawag nga feathers. And sense organs niya is eyes, ears, nose, and tongue. So, ang iyang movements is walk, run, and jump. So, inganaon ninyo pag answer. So, kamunay mo answer anang Philippines eagle, fish, octopus, crab, water snail, turtle, and also the frog. So, kung sa iyahang body covering, sense organs, and movement. So, muna inyong answeran sa activity number 2. Okay, thank you group 1. Okay, thank you group 2. Thank you group 3 and thank you group 4. So, bigyan natin ng 3 bagsak ang ating mga sarili kasi natapos na natin ang ating mga activity. 1, 2, 3, clap ha ng 3. Sige, 1, 2, 3. Okay, great job. So, natapos na tayo and I hope na marami kayong tutunan at na-enjoy kayo sa ating mga activity ngayon. Na-enjoy ba? Okay. Sobrang nag-enjoy talaga kayo sa ating activity.
dahil tapos na tayo sa ating Activity 1 and Activity 2, so, great work class! You have just explored how plants and animals survive in their different habitats. So, through their special body parts. So, these adaptations are the reason why they can live on land, water, and or even in the air. So, alam na natin ang habitats ng plants and animals. So, madami pa kayong malalaman sa discussion ngayon. Panimula pa lang ito. So, thank you sa inyong pag-participate and thank you for listening.